Goddess of Love here again. Kamusta kayo dyan mga goddess ko? Anong meron sa inyo right now? So yeah, another reading na naman tayo today for the fire signs, Aries, Leo, and Sag. No? So kamusta kayo dyan mga fire signs natin dyan? No? So let's see anong sitwasyon meron kayo ng iyong person right now. No? In separation man or hindi, no? And then, of course, anong advice or message ng inyong inner self and of course, ni universe sa inyo, no? Fire sign. So, let's proceed, no? So, tignan natin anong sitwasyon nyo ngayon ng iyong person right now, no? So, tignan natin. Kuha tayo dito ng 3 cards for you, fire signs, no? Aries, Leo, Sag, no? No kayang meron sa inyong relationship right now, mga fire signs, no? So, let's see. Let's see anong meron. Anong message for you, fire signs? So, yan, no? Meron ditong I want you, no? So, etong relationship nyo is talagang both of you is gustong-gusto niyang bawat isa, no? Gustong-gusto nyo, no? Malakas ang attraction nyo with this word I want you, no? Talagang gusto nyo ay, yun nga, malakas ang attraction nyo sa isa't isa ng iyong person, no? Gusto nyo yung maybe physically, no? Mas malakas, no? For some of you, malakas yung physical attraction nyo sa isa't isa. And then, what else? But then, no, doing spell work on you, no? So, for some of you lang to, no? So, I think, hindi naman siguro literally na doing spell, no? For some of you, maybe nagkakaroon kayo, may mga ups and downs din kayo, no? So, maybe kapag nag-aaway kayo is nagkakaroon kayo ng siyempre natural din sa isang couple yun, right, no, na magsasalitaan kayo ng hindi maganda dahil maiinit ang ulo niyo, no, something like that, no. Kasi for me nga, sabi ko nga, kahit ako sa partner ko sinasabi ko nga yun na ano, na kapag galit tayo hindi natin rin napapansin yung mga salita natin na hindi maganda is puwedeng nag-i-spell ka na rin, nagbabato ka ng something spell sa iyong kung sino man yung tao na yun kahit hindi mo sinasadya. Anything na negative words, no, any negative thoughts, it could be a spell, no, na hindi mo sinasadya. Kaya dapat ingat-ingat tayo sa mga sinasabi natin lalo na kapagka mainit ang ulo natin kasi anong mangyayari, puwedeng bumalik din sa atin yun nang hindi rin natin alam bakit nangyayari sa atin 'to. Minsan may minamalas tayo for some of you, no, for some of us minamalas tayo nag-iisip tayo, "Bakit ano nangyayari sa'kin?" But then yun pala maybe sa past meron tayong mga taong nasabihan ng kung ano-ano and then yun nga bumalik sa atin, no, something like that. Kahit hindi tayo aware, no, parang sinabi lang natin dahil galit tayo, no. Kaya for some of you, fire sign, no, so kumbaga babaan muna yung fire, right? Yung apoy kapag mainit ang ulo, bago magsalita is mag-isip muna, no? Kasi maybe kapag nagsalita ka sa isang tao na kung ano man yan, kasi babalik at babalik yan, no? For some of you. And then, kaya yun nga siguro ito for me is dahil 'pag nag-aaway kayo, no, kung ano-ano nasasabi niyo sa isa't isa, no. So, stop niyo yung gano'n kasi medyo may hindi magandang balik yun for some of you, no. Kung ano man yung sinasabi mo sa kapwa mo is babalik rin yun sa'yo. And then, but then 'di ba, mahal niyo yung isa't isa. Kumbaga, yun nga 'di ba, mahal niyo yung isa't isa, natural lang yung may nag-aaway sa inyo. Siyempre may hindi kayo pagkakaunawan, wala namang perfect na relationship, right? No, lahat nag-aaway pa rin naman, nagkakatampuhan, no? But then siyempre alam niyo naman sa sarili niyo na magkakais at magkakais pa rin kayo, right? Dahil truly, mahal niyo ang isa't isa pa rin, 'di ba? Kaya you have this, I want you, and then I love you, no? So mahal niyo naman ang isa't isa, fire signs, right? No? So eto ay 'di ba, pulang-pula dahil nga lang 'pag nag-aaway kayo, yun nga, siguro dapat bawasan niyo yung masasakit na salita kapag nag-aaway kayo, no, maybe, 'wag na lang kayong mag-usap, no, or hindi naman siguro, siguro
puwede kayong mag-usap but then yung kapag mainit ang ulo, yung mga below the belt words na siguro ay wag niyang sabihin. Kasi yun nga 'no, kung ano yung masamang sinasabi natin babalik din sa atin yun, right? 'No, so yeah, that's it for you 'no, fire sign 'no, ayan ang sitwasyon niyo. Maganda naman 'no, but then yun lang nga parang may advice diyaan na kapag may pagtatalo sa inyo is puwedeng huminahon, bawasan ng apoy, 'di ba? Kasi nagliliyab, eh, kumbaga parang na fire, 'di ba? Napaka-intense ng pag-aaway kaya kung ano-anong nasasabi sa isa't isa. Medyo dapat bawasan niyo na 'yun or totally alisin niyo na yung mga hindi magandang salita 'no, something like that 'no. So, what else for you, fire sign 'no? Tignan natin anong message naman for you ng iyong inner self 'no, fire signs, Aries, Leo, Sag. So, kuha tayo dito ng 2 cards for you 'no, fire signs. So, yeah, tignan natin anong anong message for you or advice ng iyong inner self 'no. So, yeah, what is this? So, you have this, yan 'no. So, yan 'no, you have this 'no, kasi hindi ko siya mabasa ng maayos 'no, for some of you lang na fire signs 'no. Sorry, kasi baka magkamali ako ng pronunciation here 'no. So, hindi ko talaga siya mabasa ng maayos 'no. So, kayo na lang ang mag-check 'no kung nakikita niyo siya, right 'no. So, parang something labyrinth 'no, and hindi ko alam kung paano siya i-pronounce 'no. So, hindi ko kasi ma-open ang aking Google right now. So, yeah, for some of you 'no, ang pagkakaintindi ko rito 'no, so, ato ang sinasabi ng iyong inner self 'no. So, for some of you fire signs 'no, meron kayong confusion right now 'no, sa inyong mind 'no. Meron kayong mga ano, gumugulo sa inyong utak right now 'no, for some of you fire sign, parang hindi niyo alam kung ano yung gagawin niyo 'no, maybe, yun nga dahil magulo ang utak niyo right now. I don't know kung ano ba 'tong iniisip niyo 'no. Parang hindi niyo alam kung anong dapat niyong i-decide, something like that 'no. Parang parang kumbaga parang nasa maze kayo na hindi mo alam saan ka lalabas 'no, something like that 'di ba, with this 'no, kasi maze yan, eh. Hindi mo alam or yun bang bago ka makapunta dun sa kabilang side, dun sa kabilang exit, I mean sa mag-e-enter ka dito and then para maka-exit ka is pupunta ka pa sa maze 'no, kailangan malaman mo yung tamang daan 'no, bago pumunta dun sa exit, maka-exit ka, right 'no. So, yeah, for some of you parang hindi niyo alam kung saan kayo dadaan 'no, kung anong tamang landas, tamang path ang dapat mong daanan, naguguluhan kayo 'no, for some of you, fire sign 'no, right now. So ang sinasabi dito ng inyong inner self na kung right now is in confusion kayo sa mga nangyayari sa inyong paligid, relationship man, family matters man, financial man, whatever it is, kung ano man 'tong pinagdadaanan mo na gulong-gulo ang iyong isip, hindi mo alam kung anong patutunguhan nito 'no, kung makakalabas ka ba rito. Siguro for me ang puwede kong maano sa iyo ay i-relax mo yung isip mo 'no, i-relax mo ang isip mo at kung ano man itong gumugulo na sitwasyon, bagay, person man 'yan sa iyong utak right now, fire sign is isipin mong mabuti yung naging dahilan, naging cause nung confusion na yun with that particular, situation or person 'no, or kung example kung person man ito na, gulong-gulo ka, hindi mo alam or sabihin na nating may problema ka, financial, example, hindi mo alam paano ka makakalabas, 'di ba, sa problema na yun. Gulong-gulo ka, hindi mo alam paano mo susolusyunan. Maybe mag-relax ka muna, relax yourself, relax your mind 'no, for some of you. Mag-meditate ka 'no. Yun nga, i-relax mo ang iyong isip and then balikan mo saan nagsimula yung problema, fire sign. Maybe
from that, malalaman mo ano yung pagkakamali mo dun. Bakit nangyari yung problema na yon at bakit pinagdadaanan mo yung problema na yon ngayon, 'no? Something like that, 'no? So, kung ano man 'yan, balikan mo yung pinagmulan nung problema na yon. And through that, malalaman mo, kaya pala ito pala yun. Kasi meron akong nagawang ganito, may napabayaan akong ganito, something like that, 'no? So, at that point na malaman mo na yung dahilan kung bakit ka nagkakaroon ng confusion right now with that problem, 'no, with that particular problem of yours na gumugulo sa iyong isip right now, fire sign, is maybe dun mo mare-realize mo yung pagkakamali mo dun, 'di ba? Kasi may mga bagay kang hindi ginawa or may mga bagay kang ginawa na nag-cause ng problema mo ngayon, right? 'No? So, mag-isip ka, halimbawa, nagawa ko pala 'to kaya pala ngayon may problema ako. So, isipin mo kaya, mag-isip ka lang minsan sa isip mo lang, through your mind lang, kung ano kaya kung vice versa, hindi ko 'to ginawa, so hindi 'to mangyayari, right, 'di ba? So, ayun ang parang iisipin mo, sige, parang ang ima-mindset mo, hindi ko 'to gagawin, 'di ba? But then kasi nga ayun yung nagko-confuse sa'yo right now, eh. So, dapat itama mo siya, 'di ba? Kung ano yung ginawa mo para yung ginawa mo nung naging dahilan, yung naging cause. Kung ano man yun, dapat itama mo yung naging dahilan na yun, naging cause ng iyong problema. For example, ano yun nga, halimbawa, for some of you na example, financial, 'no? Bakit ka nagkaroon ng financial problem? Something like that. For some of you, sasabihin, mahina ang benta, mahina ang business, 'di ba? Tignan mo, or mahina ang business for some of, pero may kita ka naman everyday, but then wala kang nakukuha something, 'no? Bumabalik sa'yo. So, confused 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 ka right now sa iniisip mo, "Ano ba 'to, parang walang nangyayari, paulit-ulit din," 'di ba, something like that, 'di ba? Paulit-ulit yung problema ko sa aking business, hindi siya lumalago, 'no? Kumikita, but then wala akong, kumbaga wala kang nakukuhang ano bang tawag dun, yung pinakakita mo, yung talagang safety mo na, right, 'no? Parang paikot-ikot lang, yung puhunan mo na inaabono mo dun, hindi mo na nakukuha, pabalik, right, 'no? So, isipin mo mabuti. Anong problema, 'no? Bumalik ka sa from the start. Kasi dun mo maiisip, eh. Hindi magiging ganyan ang problema mo kung tama yung ginawa mo umpisa pa lang, eh, right? Maybe sa umpisa meron ka ng maling nagawa, may mismanage ka ng pera, may mismanage ka ng tauhan mo, right? Doon tignan mo kasi baka hindi mo pinapansin, eh. And ngayon medyo lumalala na, napapansin mo na parang wala palang nangyayari. Bakit? Siguro ang point ko dun is hindi mo kasi pinapansin yung nagiging problema noon. Na eto na, nag-umpisa na yung problema mo, ang puhunan mo hindi mo binabalik. Dapat yan kasi ang puhunan mo 'pag nilabas mo, dapat yan mababalik unti-unti yan kung magkano yung pinuhunan mo sa isang business, right? Pero hindi mo pinapansin, eh, kasi may kita ka naman araw. Siguro maybe may nakasita na sa'yo or yung person mo, dun kayo nagtatalo, right? Kasi ang kita niyo is parang sapat lang din para pambili rin ng paninda niyo, puwedeng gano'n, 'no? Parang walang nakukuha kayo, 'no? Walang nagbe-benefit for you, for your family, 'no? Puro napupunta lang din pabalik dun sa pantinda, right? So, may mismanage na nangyayari. So, ayun, kumbaga ayun yung example ko sa'yo, balikan mo, intindihin mong mabuti ano yung pinaka naging dahilan ng problema mo, 'no, fire sign, 'no. Kasi kung hindi mo iisipin yung ginawa or nangyari noon, nung umpisa, hindi mo masosolusyunan 'tong problema mo, right? Kasi halimbawa dito, kung nandito ka pa lang sa labas, halimbawa nandito ka pa lang, 'di ba? Eto makikita mo na yung mais dito, eh, 'di ba? Alam mo na, eh,
kung iniisip mo mabuti, fire sign, no, example lang, nakikita mo na rito yung ano, exit, ayun, 'di ba? 'Di ba, ayun yung exit. Kumbaga, makikita mo siya, right? Yeah, makikita mo siya. Bago ka pumasok meron ka ng hint, makikita mo na yung way palabas, Kung iisipin mo lang mabuti, titignan mo, susundan mo yung path, 'di ba? But kung ayun ang mindset mo, right, 'no? Yung ma-target mo yung exit. But then once na pumasok ka na, boom, nag-iba yung ano mo. Kasi hindi ka nag-focus dun, paano ka makalabas dun. Hindi yun ang focus mo para ma-solve yung problem. Dahil nga hindi mo iniisip, pumasok ka na lang bigla, 'di ba? Hindi mo inisip yung magiging problema, hindi mo inisip yung etong nakita mo, may vision ka na, kung saan yung ano, pero hindi mo pinansin, right? For some of you, parang eto yung sinasabi ko sa inyo, yung problema kasi dapat pinapansin yan. Lumalala kasi yan kapag hindi mo papansinin, right? So, yun nga baga dito pa lang, bago ka pumasok, kita mo na yung exit, pero hindi mo pinansin yung path para saan, kung saan ka dadaan, di ba? Basta nakita mo lang, doon pala yun. Pero hindi mo inanalyze mabuti or hindi mo chinek mabuti kasi dito pa lang may hint ka na kung saan ka dadaan, makikita mo na 'di ba? Tanaw mo na yung maze Pero hindi yun ang nasa isip mo, 'di ba? Parang baliwala lang sa'yo, basta pasok ka na lang diyan. Parang gano'n, 'di ba? So ayun yung point ko doon, fire sign, no? So for me, ang sinasabi dito ng iyong inner self, fire sign, huwag kang mag-jump into conclusion agad, 'di ba? Something like that, no? So parang sa'yo kasi hindi, for some of you lang, fire sign, parang hindi kayo goal-oriented, no? For some of you, parang sabak lang kayo ng sabak, hindi nyo pinag-aaralan, no? Something like that, no? Kumbaga ito, dapat pag-aralan mo yung maze, di ba? Ganon din sa mga problema, na bago maging problema yan, dapat pinag-aaralan mo yung mga bagay bago mo pasukin. Something like that, no? Para hindi ka magsisi sa huli, hindi ka ma-confuse kung saan ka lalabas. Bago ka pumasok sa isang pag-aralan mo muna. Whatever it is, relationship man yan, sa relasyon naman, bago ka pumasok, alam mo yung mga consequences at alam mong i-value ang isang relasyon. Hindi yung parang susubo ka lang dyan ng wala kang kaalam-alam, para bang bata na, okay lang, sige, mag-asawa na tayo, something. Dapat nag-iisip ka na ng dapat mong gawin, anong goal mo sa pag-aasawa mo, anong mako-contribute mo sa iyong partner, something like that, 'di ba? Dapat bago tayo magkaroon ng isang relationship, kahit ba sabihin natin girlfriend or boyfriend lang 'yan or marriage, no? For some of you, whatever relationship, connection, dapat responsible ka. Number one is dapat responsible ka bago ka pumasok sa isang relasyon, connection man yan, friendship man yan, responsible ka kasi connection, kumaga magkakaroon ka ng attachment sa isang tao, a group of people, magkakaroon ka ng attachment and it means magkakaroon ka na rin ng responsibility, di ba? Kung sino man ang iyong mga friends, sino man ang iyong person, sa iyong family din, may responsibility ka dyan, di ba? May responsibility tayo sa bawat tao na nakaka-connect natin, sa bawat tao na naka-attach tayo, family, dahil nga sinabi ko. Kaya dapat, alam natin bago tayo papasok sa isang sitwasyon, something like that, para hindi tayo maguguluhan. 'Di ba? Nage-gets niyo ba ako? Kumbaga, yun nga, for example, sa isang relationship, alam mo yung mga dapat mong gawin sa isang relasyon. Mas and true, kasi minsan naman din habang nasa isang relasyon kayo, dun niyo pa lang din naman naiintindihan ang isang relasyon, something like that. For some of you na bata pa kayo nagsimula, 'di ba? Something like that. But then, kumbaga, kahit sabihin nating bata kayo nagsimula, pinasok mo 'yan dapat nagma-mature ka, 'di ba? So, hindi ka maliligaw ng landas, 'di ba?
Kasi kung some of you is pumasok ng bata pa lang, hindi dahilan na for some of you sasabihin kaya nagkaroon ng iba dahil gusto mag-explore. Hindi eh. Kasi kung ikaw gusto mo pa pala mag-explore, dapat hindi ka nakipag-commit sa isang tao, right? Para hindi ka nakakasakit ng kapwa mo, 'di ba? And dahil doon, nagpumasok ka sa isang relasyon, yung pala, hindi ka pa pala ready, gusto mo pa mag-explore, kawawa naman yung tao na ginulo mo ang buhay. Tapos ikaw nagpapakasaya ka. So ikaw din ang mahihirapan kasi pumasok ka sa masalimuot na kung paikot-ikot na nagpunta ka ng iba-ibang mga kung asino-sino, hindi ka na nakalabas, no? Or some of you lang na yun, nagkaroon na ng complicated relationship, di ba? Na for some of you lang. And also sa business, di ba? Pumasok ka agad sa isang business, nag-invest ka nang hindi mo pinag-aaralan muna. Tapos yung pala, hindi mo kayang i-manage, no? So, nagpaikot-ikot ka na lang sa loob ng business mo nang walang lumalabas na kita, right? Nandun ka na lang ulit lagi, paikot-ikot, umpisa, 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 umpisa. Something like that, di ba? Parang pasok ka na lang, pasok, diba? Hindi ka nakakalabas, paikot-ikot ka lang sa loob. Hindi nagpo-progress kasi hindi mo pinag-aaralan. Something like that. Hindi mo pag-aralan, hindi mo tignan ano yung nagiging dahilan, no? For some of you lang, no? So, yeah, that's it, no? So, and for some of you, ito naman sinasabi sa iyo, fire sign, no? Mirror, no? For some of you, yun nga, sinasabi ko nga 'di ba sa iyo kanina, kung ano yung nagiging problema mo sa ngayon, take time for reflection. Bumalik ka sa past. Ano ba yung naging cause? Ano yung dahilan bakit ngayon nararanasan mo ito? Hindi naman tayo makakaranas ng kung ano-ano kung walang dahilan eh. Merong dahilan ang bawat sitwasyon na dumadaan sa buhay natin, right? No? Kailangan lang natin intindihin mabuti. Kasi for some of us, minsan, pag ayan na yung problema, padalos-dalos na lang tayo. Kumbaga parang hindi natin pinag-iisipang mabuti. 'Di ba? Kaya lalong hindi natin nasosolve. So maybe for some of us, kung ano yung problema na yon, maybe ay i-analyze yung mabuti or bumalik kayo sa past. Ano ba to? Bakit ano ba tong problema na to? Ano bang pinagmulan nito? So through that, malalaman mo, may mali ka palang nagawa. So baka, by that time, pwede mo pa siyang maiayos. No? For some of you lang. No? So yun nga, no? Take time for reflection, no? Sabi ng iyong inner self, fire sign, no? So tignan naman natin anong message sa'yo ni universe, no? Fire signs, Aries, Leo, Sag, no? So kuha rin tayo dito ng 2 cards for you, fire signs. Kuha tayo ng 2 cards para sa message or advice ni universe for you, fire signs, no? So ano kayang advice for you? Tignan natin. So you have this Star Keeper. What is this? Cosmic Ancestor Seed the light by staying grounded, no? So for some of you, pagkakaintindi ko dito, no? If hindi naman natin palalalimin, no? So ang sinasabi sa iyo dito ni universe is yung mga problema mo, no? Kung ano man tong problema, mga pinagdadaanan nyo, fire sign, no? So, basta mag-focus lang kayo, no? With this, no? Makikita mo, ito yung mind mo. Kasi for some of you, hindi nyo pinag-iisipan nga, no? Di ba sabi ko nga sa inyo, mag-focus lang kayo doon sa pinaka-goal nyo. For some of you, focus on your goal, no? And for some of you na may pinagdadaan ng problema, i-analyze nyo nga ng mabuti. Ano yung nagiging cause ng inyong problema, no? And through that, 'di ba? Kasi kumbaga parang ang ibig sabihin nito is staying grounded, 'di ba? Ah, send the light by staying grounded. So, hindi ka magkakaroon ng kaliwanagan sa mga problema mo kung ano, kung hindi mo siya i-analyze ng mabuti, 'di ba? Hindi yung dadaanin mo sa init ng ulo, iiwasan mo ang problema. For me, ang sinasabi dito staying grounded, no? Kumbaga, i-admit mo rin kasi kung halimbawa may mga kasalanan ka doon,
Dahil bakit may problema ka ngayong pinagdadaanan? Maybe because dahil may kasalanan ka rin sa past. For me, this one is sinasabi sa'yo, staying grounded, 'di ba? Kumbaga, aminin mo yung mga kasalanan mo. Magpakumbaba, 'di ba? Try to 'di ba yun ba kasi mostly sa mga fire signs 'no, so no offense 'no, no offensement please 'no, fire sign, matataas ang ego, right 'no? So, maybe this time, matuto rin tayong magpakumbaba, aminin ang mga kasalanan natin, right? 'Di ba? Because ito nga star keeper kumbaga marami kayong secrets na tinatago, eh. For me, ito yung nakikita ko rito 'no, may mga secrets kayo na alam niyo kasi sa sarili niyo 'pag nalaman ng ibang tao ay alam niyo sa sarili niyo 'yun, na nakakahiya 'yun, 'di ba? But then ito yung nagko-cause ng problema mo ngayon, yung mga secrets na 'yun, right? So, anong dapat? Kailangan mo siyang aminin kung ano man 'tong mga secrets na 'to, maybe may mga nasaktan ka because of that secrets 'no, na kinikip mo pa rin, 'di ba? Maybe it's time, this is the right time for you, fire sign, to admit those, no? Those mistakes, kung sino man tong mga nasaktan mong tao, humingi ka ng tawad, magpakumbaba ka, by that that's the way to be able to be grounded, right? No, fire sign, no? So, ayun yung pagkakaintindi ko rito. Staying grounded, no? So, magpakumbaba for me, fire sign, 'di ba? Humingi ka ng kapatawaran sa mga taong nasaktan mo, sa mga taong, yun nga, na nagawan mo ng kasalanan. Parang sa'yo kasi parang ang hirap humingi, parang kasi ang taas ng ego mo, 'di ba? With this, ang light mo nandito sa taas, 'di ba? Why not your light is spread mo buong buong ano mo, buong katawan mo, fire sign for me, 'no? Etong light ibalot mo sa buong katawan mo, fire sign, 'di ba? Kumbaga, yung ego mo, subukan mong ibaba, 'di ba? Something like that, no? Ikalat mo, ikalat mo at hindi mo na mararamdaman yung ego mo kasi kumalat na eh. Kumbaga, isabog mo siya. Tanggalin mo yung ego mo at gawin mo kung ano yung tama, 'di ba? For some of you lang. And then, what else? So you have this forge, don't follow, fave a new path, be the leader you wish you had, no? So, for some of you, fire sign, no? So, may message dito si universe, si God sa inyo, no? For some of you, you are a very unique person, no? Nakikita kayo ni universe, no? You have this creativity in yourself, no? You have this creative mind. You are, ano, you have the potential to be a good leader, a great leader, no? So, kumbaga, kaya mong mamuno for some of you, no? Sa isang community, sa isang kung ano man ito, no? Magfa-follow sa inyo, no? Basta focus lang kayo, maging grounded kayo, matuto kayo, be true to yourself, no? Kumbaga, kung ano yung mga mistakes mo sa buhay, i-let go mo na, aminin mo na, wag mo nang itago pa ng itago, 'di ba? Be true to yourself, release those baggages kasi nagpapahirap din sa iyo yan, fire sign. Kaya maybe you are in confusion right now, hindi ka makalabas kasi ayaw mong bitawan yung mga sikreto man yan, ano man yan, mga baggages na yan. I-let go mo na, kung ma-expose yan, so be it, kasi kailangan mo nang i-release, 'di ba? Huwag mong itago ng matagal 'yan kasi kung sa tagal niyan at lalabas 'yan nang hindi mo alam, hindi mo kasi 'pag hindi mo pa rin inayos 'yan, fire sign, si universe na mismo ang maglalabas niyan. And once na si universe ang kumilos para yung mga tinatago mong sekreto is ma-reveal, masakit 'yun, mas masakit 'yun for you. Ito yung sinasabi nating karma. Kaya if you still have time, 'di ba? Pinakita na nga sa'yo kanina yung maze, 'di ba? Gano'n kagulo ang magiging
outcome, no, for some of you. Kung hindi mo i-a-analyze, hindi mo aayusin, bumalik ka sa umpisa at ayusin mo yung mga bagay na nagulo dahil sa mga nagawa mo noon, no? Something like that, fire sign, no? So, I hope may naka-resonate sa inyo mga fire signs, no? So, yeah, vice versa naman 'to, no? Puwedeng yung person mo ang gumawa nito or maybe ikaw din, no? So, yeah, that's it for you, fire sign, no? So, thank you for watching and yes, please like and subscribe sa ating channel, no, mga fire signs and yeah. Thank you for watching, fire signs. And yes, please, God bless you all pala, no? Maniwala lang kayo kay God sa mga sinasabi niya sa inyo. Ginagabayan niya nga kayo. Binibigyan pa kayo ng second chance ni God para ayusin ang buhay niyo, fire sign. No? So, yeah, wag kayong magpakulong sa maze, no? Kitang-kita niyo yung exit. Ayusin niyo lang. Ayusin niyo lang, no? So, yeah, that's it for you, no, fire sign. Thank you, fire signs.